Good morning mga kabahay and welcome back po ulit dito sa ating panibagong house tour. At ngayong araw po, nandito po ulit tayo sa may Masaito 13 na matatagpuan po dito sa may Barangay de Ocampo, 13 Martires City, Cavite para po i-feature itong isa sa mga model unit natin dito na si Daniela Basic. By the way, this is Roel de la Serna, your real estate salesperson. Si Daniela Basic po mga kabahay ay meron pong minimum lot area of 55 square meters and a floor area of 45 square meters naman. It has 2 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 carport, living area, dining area, kitchen, and then yung provisions of service area mamaya doon sa likod. Ang bahay na to mga kabahay ay meron pong dimensions na 5 by 11 po. Yun po yung inner, yung sa right side, ayan. Pero yung itong sa corner, 7 by 11. Opo. So dito po, makikita nyo, kasyang-kasya po yung ating SUV, and also, pagdating ng araw, pwedeng-pwede nyo po lagyan yan ng balcony. So dito sa ating parking area, SUV or sedan, kasya po. Tara, let's go. Pasok po tayo para ma-check po natin yung loob. So yun, pagpasok po, ganito po yung bubungan sa atin. So pansin nyo po, medyo minimal lang talaga yung space. Ano po? Tapos napakalaki ng mga gamit. So parang lalong nagmumukhang masikip. And ang maganda naman dito mga kabahay yung itong ating mga pintana. Yan o. So naka-pivot pa po yan. So kapag kayo na po ang may-ari, pwede nyo pong ipa-modify yan, gawing sliding door or yung naka-awning. Nasa sa inyo po. So ngayon po, ito yung ating living area, yung living space po natin dito. Medyo sikip talaga. Hindi siya ganun kalaki yan. So I would say perfect lang po ito sa mga startup family and maximum of 3 children po sa pwedeng matira dito sa bahay nito. And this is our dining area naman. So kung napapansin niyo po, maliit lang yung table, pang-apatan lang to. So ayun. Again, this is for startup family lang po talaga. So nasa sa inyo na po yun kung paano niyo po tayo or dito kayo magkasya. Tapos dito po sa space dito sa ilalim, meron po tayong pwedeng parang taguan ng mga sapatos. Ayan, so naka-tubular po yung ating handrail. Diyan sa So ito yung ating, dito sa area na to, pwede po natin gawing storage. So yan, makikita niyo po yung ilalim. Ito, dito, yan po. Meron pang mga pwede pagtaguan ng mga gamit or kung anong bagay na pwede pang ilagay dyan. Okay? Ayan. Tapos, dito pwede yung lagyan pa ng mga decoration. Nasa sa inyo na po yung mga kabahay kung paano nyo po i-customize yung ating Daniela Basic. Opo. Ang maganda naman kasi dito, lalo na kapag ka-startup family ka, malapit sa lahat po ng schools. Ayan, so dito nilagay yung ating yung TV. So dito po, dito sa side naman, ito yung ating kitchen area. Ang kitchen naman po, except that yung exhaust, mamaya ipapakita ko sa yung exhaust. Okay na rin naman. Pwede na. Yan, naka-countertop na po yung ceramic countertop. May mga under cabinet tayo. Ang kulang lang po dito yung mga hanging cabinets para magsisilbing storage po. At lalong para mas magiging ma-customize o ma-maximize yung mismong space dito. So, kung ano yung nakikita nyo dito sa video na to, upon turnover po, ganito na siya. So, ito po yung sinasabi ko, yung service area na pwede natin ma-convert. Pwede yung dito magiging dirty kitchen, laundry area, pwede nyo pong isarado dyan. Nasa sa inyo po kung paano pong discarding gagawin nyo po dyan. Opo. Ang maganda naman, isa sa maganda dito sa village naman, lalong-lalo na kapag kahit na ganito yung bahay mo lang, ang maganda po, malalapad yung kalsada. So, kung ako para sa akin, perfect na po ito kasi isa lang naman yung
anak ko. So, kasya-kasya kami sa alit. So, yan po. Ito yung ating toilet and bath. Ang wala lang po yung gamit, pero upon turnover, ganyan na tsura. Walled tile na siya. Tapos, yung complete na yung turnover. Wala na po kayo ipapagawa. Paglipat, pwede na pong magamit. Tapos dito sa bandang side naman na ito, dito, ayan, pwede na pa yung ating ref. So ito yung sinasabi ko po na itong area na to, pwede natin customize yan. Max out po natin space dyan for our overhead cabinets para meron tayong magsisilbing storage ng ating mga kitchenwares. Ito yung ating bintana dito, na nagsisilbing bibigay liwanag dito sa ating kitchen area. So kung mapapansin niyo po mga kabahay, kahit na medyo maliit yung bahay, medyo maaliwalas, Ito yung landing area natin, kailangan lang naka-handrail yan pagka may mga bata. Naka-tubular po yung ating yung itong poste dito, tapos naka-flat bar yung ating mga handrails. Ayan. So buhos po ang ating yung ating hagdan na naka-tiles, vinyl tiles din po. Let's go po dito sa ating second floor. Pagdating sa taas po, meron ka pa ditong mini hallway leading dito sa ating dalawang bedroom. So this is our first bedroom po dito sa second floor. Ayan yung ating hallway. And then meron kang bintana dito sa side, dito sa right side. So pagpasok po, medyo maliit lang nasa around 1.75, wala pa sa 2 meters yung lapad or mga kulang-kulang 2 meters. Tapos po, ayan, kung mapapansin nyo naman, napaka-aliwalas ng ating kalye dito sa Pasayito 13. Ayan, so yun yung sinasabi ko kanina na pwede kayong maglagay dyan ng balcony pagdating ng araw pagka na-turn over yung unit sa inyo. So ayan po, kung mapapansin nyo, medyo masikip So perfect lang po ito sa mga ang tawag nito. Yung one side, yung ganitong bed frame lang, ganito kaliit. Single bed. Or kung may double deck man, kapag kayo bawa, may dalawa or tatlo kayong anak, para magsisilbi up and down po ng kanilang kama. So medyo maliit lang, so max out lang po talaga natin yung ating space po. Basta ang mahalaga, may sariling bahay, kasi yun naman yung maganda lalo na pagka lumalaki yung pamilya. So yun sa taas na yan, pwede po natin gawa ng space, mga overhead cabinets para po magkaroon tayo ng mga storage area. So medyo maliit lang talaga. Ayan, so pagpasensyahan nyo na, gano'n na talaga ngayon ang labanan kasi pamahal yung bahay. Pero maganda naman dito po, complete yung ating turnover. So upon turnover, lipat, tira, gamit na lang. And now this is our yung master's bedroom natin. So medyo double bed, alanganin pa nga to, pero bahala na kayo magkasya dyan. Ayan, ang maganda yung lighting, maganda yung liwanag talaga. Ayan, medyo makulimlim ngayon, pero kung mapapansin nyo naman, walang dead spot dito sa area Diba, napakaliwanag. Ayan, so medyo maliit, kaya lang pwede na. Dulo sa dulo yan, yung ating bintana. Ayan, dito po. Ayan, yung side na yan, yung side na taas ng ating kitchen. Pagdating ng araw, pwede nyo naman pong i-convert yan into room. Kung isasagad nyo po yung inyong yung pader dito, isasagad nyo sa mismong property line. Pwede nyo pong ma-convert yan. Pwede nyo pang gawing dalawang toilet and bath, up and down. Tapos isang kwarto pa dito sa taas habang lumalaki yung pamilya nyo. So, ang maganda lang, habang nag-uumpisa, maganda na po ito. Kasi lalong-lalo na kapag ka-working ka, meron kang, may sasakyan ka, malaking bagay po yun para lalong lumalago
Di ba? Ganun naman yun eh. Nag-uumpisa sa maliit. And habang patagal ng patagal, lumalaki yung income. So, pwede na natin i-convert or pwede na natin i-modify or extend yung ating bahay. So, dito po, ayan yung sinasabi ko. Pwede nyo po isagad dyan sa mismong party wall nyo na yan hanggang dun sa property line nyo dito sa likod. Nasa sa inyo po, magandang panimula na lang po ito. Ang maganda, pagkaroon kayo ng sariling bahay. And meron po tayo, pagdating ng araw, may papamana naman din sa mga anak eh. Diba? So, tapos na po tayo dito. And here is the computations po para may idea po kayo kung magkano po yung price ng ating bahay na ito. Ayan, here is our computation for our Daniela Basic inner unit or yung 55 square meters po na lot area. Ang TCP niya po ay papalo lamang ng 2,769,800 pesos. Tapos po, yung down payment natin naka 10% lang po tayo under bank financing. And then less reservation fee na 10,000 pesos. So yung 276,980 naka-discount pa po ng 50% sa down payment. So papalo na lang siya ng 141,080 pesos na kung saan payable for 12 months at zero interest, magiging 11,756.67 pesos na lamang po. Tapos yung loanable amount natin na 2,492,820 magiging 19,326 pesos and 81 centavos na lamang po for 20 years. Again po, under bank financing lang po tayo. So, ang required income po nito, 19, 20, 40, 60,000 po. To be safe, 61, 62 hanggang 65,000 po. Yun po yung ating mga magiging required income. Dito, 64,000 po. So, ayun po. I hope nagustuhan niyo po yung ating house tour. And doon sa mga nagtatanong po kung ano po yung mga amenities natin, complete amenities po tayo. We do have parks and playground, basketball court, swimming pool. O po, maganda yung ano natin, maganda yung tawag nito, yung ating mga amenities. Tapos along the road lang po tayo, barangay road, na kung saan from here dito sa village papunta doon sa SM Tresen na sa around 5 minutes lamang po. So, napaka-accessible po, naka 24 hours po yung ating mga tricycle dito sa mismong village. Kaya wala po tayong problema sa mga access po. Tapos po, 24/7 security, napakalalapad po ng ating mga kalye po. Minimum po natin is 8 meters wide. So, doon sa mga nakakalam kung gaano kalapad yan, napakaganda po yan, lalong-lalo na po sa mga growing families. Kasi pagdating ng araw, hindi maiiwasan na meron kayong extra space, extra car, which you could use that for your extra space po, for your parking. So nasa sa inyo na po yun. If you are interested po, we can schedule for site viewing. Free site viewing po tayo and hoping po na isa kayo sa mga magmamayari ng bahay nito. That's all po. Thank you very much po and God bless.